Hello mga lalabs. Ayan, naka first coating na ako. Second coating na tayo. Nakapag-dilig na rin po ako ng halaman. Nakapag-transfer na rin ako ng aking basil plant sa ating bed garden. Ayan, second coating na this. Para mga second chances. For all the second chances in life. Ayan, talking about second chances. Tanong, dapat bang magkaroon ng second chances sa mga taong cheater? Cheers. Okay. Trending po ngayon ang mga screenshots convo ni Maurice Racal at ni Anthony Jennings. Ano po? At kagabi nga po ay naglabas na ng kanyang statement si Maurice Racal regarding sa nangyari. It's really hard to judge. We are not in the position to judge people, you know. Masasabi ko lang po ay we have decisions in life na hindi maganda ang kinalabasan. Alam ko po yun. Meron din mga desisyon na maganda ang kinalabasan. So, when we decide things, dapat po natin talagang isipin kung ano po yung maaaring maging consequences ng ating aksyon. Diba? Kaya nga po tayo binigyan ng utak para maisip natin ahead kung ano po ang posibleng mangyari if we do this and that. Di po ba? So, whether you are sane or not, lasing ka or hindi, you made a decision and you have to face the consequences of it. So ngayon, ano maaring mangyari sa tambalang Maurice at Anthony? Is it the end of their relationship? Any of their loved him already? So I've heard na marami na din po nag-pull out ng mga mga commercials, endorsements. So it's just sad. Kasi alam mo, hindi kasi nagtutugma doon sa, yung statement ni Maurice ay hindi nagtutugma doon. Or baka naman mayroon lang tayong hindi nakita sa sitwasyon. Hindi kasi nagtutugma doon sa sinasabi niya na hindi siya aware. Akala niya hiwalay na si Anthony at saka si Jam, which is tayong mga babae, especially if we are already in a relationship, dapat talagang iwasan natin ang anumang pakikipagmabutihan sa opposite sex. Once you're already in a relationship, there should be a gap between you and the opposite sex. Kasi nandoon po yung tukso. Kaya na nga po, hinabi na nga po ni Maurice Racal na dahil sa kanilang sobrang, closeness, na fall siya kahit na mayroon silang pare-parehong kanya-kanyang partner. So, in their kind of job, in their kind of career, hindi naman po siguro maiwasan because they have to pretend na they are sweet on and off camera. So, people that see them, mapaniwala sa kanilang love team. But the thing is, nadala sila. So, they both have their own relationship and then
na-fall sila sa isa't isa, which leads them to cheat on each partner. Which is yun ba naging masakit. You know, they did it habang sila ay nasa kanya-kanyang relasyon pa. Yun ang masakit kasi meron kang naapakang tao. Diba? Kasi kung magmamahal ka rin lang naman, make sure na wala kang nasasagasaang tao. Para malaya kang magmahal, hindi kailangang magtago ng tago. Alam mo yun? Mahirap kasi yung mamuhay ka ng isang sitwasyon, mabuhay ka sa isang sitwasyon na kailangan mong bilang na bilang ang kilos mo. Alam mo yun? Kailangan mong mag-pretend all the time, you know? That's not being real. And you're never gonna be happy with that. Hindi ka maging masaya. Lalo na pag yung hindi naman gusto yung imaide ka ng imaide ng partner mo. Pero yung alam mo yung you are out in the open, legal, yung kahit saan kayo magpunta, okay kayo, okay sa kanya, okay sa pamilya niya, okay sa lahat. Diba? Mas masarap ang feelings na ganon kesa sa tago kayo, tago. Kailangan nyo i-delete yung mga conversation nyo dahil, you know, kagaya ng ganyan. Kasi wala po talagang usok na makikimkim. Kung walang usok, sabi nila, kung walang usok, walang apoy. Kung walang apoy, walang usok, di ba? So, lalabas at lalabas din po talaga ang katotohanan. You can never keep it forever. So, kung ako sa inyo, para maiwasan na lang po masaktan kayo, huwag na lang po kayong pumasok sa ganyang sitwasyon. Marami naman pong single dyan. Bakit kailangan po kayong well, if you fall out of love sa iyong relationship, just be upfront. Tell the person, hey, I'm no longer in the same page with you. So, di ba? Kailangan kong yun muna yung sarili ko. Kagaya nga ng sinabi niyang dahilan kay Rico noon, di ba? Pero it turned out na hindi pala yun ang dahilan, and Rico knows about it already. Hindi lang siya nagsalita. He is a man. He is a man. He took it as a man, as what Marissa Cal said. He took it as a man. Kasi alam ni Rico kung anong nangyayari. Alam mo yan eh. Ikaw yung unang makakaramdam kung something has changed. Yeah. But Rico took it as a man. Hindi siya nagsalita. Until nga, lumabas na nga lahat ng ganito na. So, the truth will always prevail. And the truth will set you free. So, aminin na lang niya na they did it and asked forgiveness, apology. Kasi meron po talaga silang mga taong sinaktan. Diba? So kung tayo po ay nasa isang ganyang sitwasyon po, isipin po natin, hindi po natin habang buhay may itatago ang katotohanan. Malalaman at malalaman po niyang lahat yan. And worst, yun, masakit. So it might take his career, his character, his personality, his values, and her values and everything. So, sira. Diba? Sira na lahat. So, ayan po. Ingat-ingat po tayo. Kailangan po pag magdesisyon tayo, kailangan po natin isipin ahead kung ano po ang maaring maging consequences ng ating action. Hindi po tayo kailangan magpadalos-dalos yung dala ng ating bugso, ng ating damdamin. Well, I'm young, I'm wild and free. But yeah, you have your brain with you. Why would you do that? Such a thing. I mean, you know, I'm not here to judge. Meron ako anak na dalaga, pero sana hindi ganun, di ba? Ayun lang po. Maraming salamat. I'm done. Have a good night, everyone. Bye.